kamusta tayong lahat? Nagpapasalamat po kay Almighty Father dahil mapagkakatiwalaan natin siya. Yung trust natin, ibigay natin sa Kanya. Hindi natin ibibigay sa mga tao dito sa mundo. Dahil alam naman natin ang mga tao dito sa mundo hanggang promise lang sila, no? Hindi mapagkakatiwalaan ng mga tao dito sa mundo. Ang mapagkakatiwalaan natin lahat, si Almighty Father. Yung mga inaasahan natin na tutulong sa atin, na may mga ganong tao na may inaasahan akong tutulong sa akin o may inaasahan akong darating na blessing sa akin, ganon, di ba, mga tao. Hindi natin maaasahan yon. Or kaya sa government, inaasahan ko yung tulong ng government, may mga ganon. Inaasahan ko yung tulong ng politician, yung tulong ng kapitbahay namin, yung tulong ng kilala ko na mataas ng pwesto sa lipunan o yung mayaman na tao. Inaasahan ko yun kasi nag-promise sa akin yun, o kaya yung pinakamayamang tao sa buong mundo, inaasahan ko dahil nagpa-promise yun, no? Hindi natin mapagkakatiwalaan yung promise ng tao. Ang mapagkakatiwalaan natin, si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ. Dito sa Psalm 146, verse 3, "Do not put your trust in princes, in human beings who cannot save. When their spirit departs, they return to the ground. On that very day, their plans come to nothing. Blessed are those whose help is the God of Jacob, whose hope is in the Lord their God. He is the maker of heaven and earth, the sea and everything in them. He remains faithful forever. He upholds the cause of the oppressed and gives food to the hungry. The Lord sets prisoners free. The Lord gives sight to the blind. The Lord lifts up those who are bowed down. The Lord loves the righteous. The Lord watches over the foreigner and sustains the fatherless and the widow. But he frustrates the ways of the wicked. The Lord reigns forever, your God, O Zion, for all generations. Praise the Lord." So makikita to sa Psalm 146. Kaya ang pagtitiwalaan natin, tatay natin si Almighty Father. Mapagkakatiwalaan siya forever kasi yung mga tao sa mundo na to, nag-iiba-iba ang mga plano, nag-iiba-iba ang mga priorities, at limited ang knowledge ng tao. Limited din ng time natin here on earth. Pero si Almighty Father, pagkakatiwalaan natin siya. Sa lahat ng aspeto ng buhay natin, si Almighty Father, si Jesus Christ ang tatawagin natin sa lahat ng aspeto. Kaya nga binanggit dito, yung mga nagugutom, yung mga nakakulong, yung mga bulag, yung mga wala sa kanilang lugar, mga foreigner, yung mga fatherless, yung mga widow. So lahat ng problema natin, at saka sa lahat ng sector ng society natin, si Almighty Father ang kaya mag-fulfill nun ng ating mga pangangailangan. Kaya siya ang pagtitiwalaan natin. Last time ang binasa natin was Revelation chapter 19. So dito sa Revelation chapter 19, dumating na si Jesus Christ, no? Na-fulfill niya yung kanyang promise.
kasama niya yung mga saints. Yun yung army ni Jesus Christ na nakasuot din ng fine linen, white and clean. So, sino yung mga army ni Jesus Christ? Ang mga army ni Jesus Christ, ito yung mga walang mark of the beast. Yung naging faithful kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Yung nagtiwala sa Kanya. At sa salita lang ni Jesus Christ, natatalo na niya ang kaaway. So yung beast ay nahuli. Kasama na rin ang false prophet na gumagawa ng mga signs, no, ng mga kunyari maganda ang ginagawa niya ng beast. Kaya yun ang pinopromote ng false prophet. Kunyari, yung beast ang tagapagligtas nyo, yung beast ang magpapakain sa inyo, ganon ang ginagawa. Maganda ang plano ng beast, magiging united lahat ng mga tao. Yun ang pinopromote ng false prophet. Tapos yung beast naman, ini-encourage naman niya. At yung beast ay kontrolado ng dragon or ng devil or ni Lucifer. At yung mga army ng beast tsaka ng false prophet, may mga mark sila, no? Or na sa kanilang mga katawan, sa forehead, tsaka sa arms. Either forehead or arms. Pero itong mga tao na to na may mga mark of the beast, na army ng beast tsaka ng false prophet, may family to, mga tao rin to. Kaso hindi nila pinagtiwalaan si Jesus Christ. Hindi sila naniniwala kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father. At kung naniniwala man sila kay Jesus Christ tsaka kay Almighty Father, kulang ang kanilang faith. Kasi maloloko sila no? May mga Christian na nagtinatawag na sarili ng Christian pero maloloko sila. Matitrick sila ng beast tsaka ng false prophet. Kaya yung beast tsaka yung false prophet, buhay pa, itinapon na sa lake of fire, burning with brimstone. Tapos yung rest ng mga army ng beast, mamamatay sila sa pamamagitan lang ng salita ni Jesus Christ. Hindi kailangan makipaglaban na physical na labanan. Hindi kailangan nun. Kasi sa salita lang ni Jesus Christ, matatalo na niya ang mga kalaban niya. Kaya nagsasabi ito na sword kasi nga ang salita ni Jesus Christ ay powerful. Kaya kung gusto nating manalo sa buhay, kanina tayo didikit? Dun sa alam nating mananalo, si Jesus Christ, no? Ha? Kung alam nating una pa lang talo na no? So, ang beast tsaka ang false prophet, sa umpisa lang, akala mo mananalo sila. Pero hindi, dahil ang powerful, si Jesus Christ. Kaya yung mga tao na mamamatay, napakadami nun. Kaya nga sabi dito, all the birds were filled with their flesh. Pero may mga matitira pang mga tao na hindi kasama sa army, pero may mark of the beast sila. Tsaka may mga anak sila na pinanganak walang mark no, ng beast. So itong false prophet tsaka yung beast, diretso na agad to sa dagat-dagatang apoy or lake of fire. Tsaka si Jesus Christ, ginawa niya yung kanyang promise na babalik siya. So dito nakalagay sa Revelation chapter 19.
Dito tayo, Revelation chapter 20. Then I saw an angel coming down from heaven, having the key to the bottomless pit, and a great chain in his hand. Sabi ni John, nakita niya yung angel galing sa heaven, may hawak ng susi ng bottomless pit. Alam niyo naman yung bottomless, di ba? Walang ilalim, dire-diretso, hindi matapos. Pag nahulog ka sa bottomless pit, walang tapos yung pagkakahulog mo. And a great chain in his hand. Malaking kadena na hawak-hawak yung angel. He laid hold of the dragon, that serpent of old, who is the devil and Satan, and bound him for 1,000 years. Itinali si Satan, yung devil, ng 1,000 years. And he cast him into the bottomless pit, and shut him up, and set a seal on him, so that he should deceive the nations no more, till the 1,000 years were finished. But after these things, he must be released for a short while. So itatali si Satan ng 1,000 years. Pero pagtapos ng 1,000 years, papakawalan siya uli. Baka magtatataka kayo, bakit papakawalan uli si Satan? Nahuli na siya. Bakit siya papakawalan uli? So yung time na to na nahuli si Satan, nasira yung na hinuli na yung beast, na tsaka yung false prophet na itapon na sa dagat-dagatang sa lake of fire. At saka alam natin na nagkaroon ng great earthquake. So kasama na rin yung volcanic eruption. Nasira yung earth. Yung mga plinano na maganda ng beast, nasira lahat. Yung magagandang mga buildings, nasira. Yung magagandang mga structure, nasira. Mga tourist destination, nasira. Walang may pagmamalaki ang mundo na to. So kung nasira yon, even yung technology, kasi alam naman natin na yung internet, no, wala naman talagang satellite eh. Yung sinasabi nilang satellite, balloon lang yon. Wala sa outer space. Kung isa-search yun sa internet, yung satellite, konektado lang siya ng malalaking wire under the sea. Kaya tayo nakakapag-internet. I-check nyo, available sa YouTube, kung paano nakakapag-internet under the sea. Yung connection under the sea. Malalaking kable yon. Kaya yung sinasabi na nasa cloud, ano lang yon, marketing strategy lang yon, or para lang magandang sabihin, para lang masabi na nasa outer space. Pero yung internet talaga, nakakonektado yon sa ilalim ng dagat, malaking mga kable. Tapos yung malalaking kable na yon, nakakonect yun sa mga tower. Okay, so yung mga tower na yon, sila nag-distribute ng, alam nyo na, ng signal, ano? Alam nyo ba yon? O hindi? Nasa news yun, kaya dati nagkaroon ng nasira yung cable sa ilalim ng dagat, nasira yung internet. So ngayon, dahil sa nagkaroon ng lindol, nagkaroon ng volcanic eruption, affected pati yung communication. Yung telecommunication affected yon. Pati internet affected. Kasi nga, dahil sa lindol, tsaka sa volcanic eruption. Kaya yung technology, masisira din. So, yung Earth, parang mag-i-start all over again. Like, it's starting from scratch. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng dystopian society? Nakakaintindi ka dystopian society. Kasi nga, mawawala yung technology. Okay? Di ba, available lang cellphone, yun. Kung masisira yung mga towers, yung internet, kasi lahat tayo, kaya tayo nakaka-connect or nakakatawag sa iba-ibang lugar, kasi naka-fiber optic tayo,
masisira yon. Kaya yung technology, pati yung internet, pati yung mga factory na ginagamitan ng artificial intelligence, masisira din yon. Kaya parang magiging dystopian society ang Earth. Ngayon, sa time na yon na nasira na nga yung Earth, ikinulong itong si Satan ng 1,000 years, may natirang mga tao. So yung mga tao na yon, either wala silang mark of the beast, pero may kasalanan sila. No? Hindi natin alam kung ano naging kasalanan nila. Kahit na Christian sila, nagkasala sila, kaya hindi sila nakasama kay Almighty, na kay Jesus Christ. Naintindihan ba ako? Ngayon, meron ding may mga mark na mga babae at lalaki, pero hindi sila nakasama sa battle. So, buhay sila, nagkaroon sila ng anak, yung anak nila walang mark. Ngayon, 1,000 years na ikukulong si Satan. So, ilang saling lahi to, no? Itong 1,000 years. Kakaintindihan ba? Ilang saling lahi itong 1,000 years na to? Mga 50? 50 na salin lahi ba to? Alam niyo ba yung salin lahi? Yung anak ng anak ng anak ng anak. So yung history ng mundo natin, parang yung magiging parang magiging history na nagkaroon ng ganitong pangyayari. Maganda ang economy ng time na yon, kaso nasira, dumating si Jesus, magkakaroon ng ganong story. Okay? So 1,000, pero tahimik ang mga tao kasi wala si Satan. Pero kahit wala si Satan dahil innate sa tao, ang kasalanan, magkakaroon ng gulo pa rin. Kasi innate sa tao eh. Kahit wala si Satan, nagkakasala tayo. Di ba tayo na mismo ang gumagawa ng sarili nating ipagkakasala? So, may mga tao pa rin, no? Yun nga lang, hindi na yung luxurious lifestyle kumpara sa ngayon ang ma-experience ng mga tao dito sa after ng great earthquake, after na itapon yung beast tsaka yung false prophet. So magkakaroon ng istorya ngayon. Hindi ko na gustong alamin pa kung ano mga istorya ang mangyayari, no? Kasi itong Book of Revelation, mahirap na talaga to. Kaya ayaw ko na rin alamin kung ano ang mangyayari dito sa 1,000 years na wala si Satan, pero may mga tao pa rin sa mundo. Kasi may mga new breed of people ang mabubuhay. Pero yung syempre konti na lang din yung resources nila, konti na yung water, konti na yung mga pagkain. So sila na yun nag-aaway, hindi na kahit wala si Satan nag-aaway-away sila, no? Kasi nga ang tao natural na yung kasamaan natin. But after these things, he must release for a little while. No? Dito sa verse 4. And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God. So iwan muna natin yung earth. Iwan muna natin yon na nung nakakulong si Satan at may mga tao na mga bagong ipinanganak na mga salinlahi na 1,000 years. Iwan muna natin yun. Punta tayo dito sa verse 4. Sabi ni John, nakita niya yung mga tao na pinatay dahil kay Jesus Christ, na pinugutan ng ulo, yung hindi nag-worship sa beast or sa image ng beast, and had not received his mark on their foreheads or on their hands. And they lived and reigned with Christ for 1,000 years.
So, kung tayo, wala tayong mark of the beast, faithful tayo kay Jesus Christ, kay Almighty Father, na-endure natin yung hardships, kasama natin si Jesus Christ na mag-reign ng 1,000 years. Ngayon, yung devil naman, or yung si Lucifer, 1,000 years naman siya nakakulong. Tapos, yung earth naman, patuloy naman yung mga tao na naiwan. But the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. Pero may mga namatay na hindi mabubuhay hanggat hindi pa natatapos ang 1,000 years. Ito, yung mga rest of the dead that did not live until the 1,000 years were finished, ito yung hindi followers ni Christ. Okay? Kaya hindi sila nabuhay agad or uli hanggat hindi natatapos yung 1,000 years. This is the first resurrection. Blessed and holy is he who has part in the first resurrection. Kaya tayo, dapat nasa first resurrection tayo. Kasi, blessed and holy, yung kasama sa first resurrection. Over such, the second death has no power, but they shall be priests of God and of Christ, and shall reign with Him 1,000 years. Kasi, dun sa kasama ni Jesus Christ, na nag-reign for 1,000 years, blessed sila, holy sila, kaparte sila ng first resurrection, kino-consider sila na priests of God and of Christ. At mag-reign kasama ni Jesus Christ ng 1,000 years. Walang power sa kanila ang second death. Yung hindi kasali sa first resurrection, may power sa kanila ang second death. Yung the rest of the dead did not live until the 1,000 years were finished. This is the first, yun but the rest of the dead did not live again until the 1,000 years were finished. Ngayon, pag nakapunta na ang tao sa Hades, yung hindi followers ni Christ, hindi faithful to Almighty Father, yung may mark of the beast, at saka yung mga past na tao na hindi nagtiwala kay Jesus Christ, pag napunta sa Hades ang tao, yung kaluluwa ng tao, wala na silang way para makapunta pa kay Jesus Christ. Pag nasa Hades na ang kaluluwa ng tao, sakto na yon na ang kapupuntahan niya ay yung lake of fire. Basahin natin, Now, when the 1,000 years have expired, sa verse 7, pag tapos na yung 1,000 years, Satan will be released again, or will be released from his prison. Papakawalan ulit si Satanas. Tatanggalan siya ng kadena, at magro-roam na naman siya sa earth. And will go out to deceive the nations which are in the four corners of the earth, Gog and Magog, to gather them together to battle, whose number is as the sand of the sea. Madami. So, in 1,000 years, nanganak yung mga anak ng mga kasama sa namatay na army ng beast, nanganak. Yun, Kaya nga, yung number nila as, whose number is the sand of the sea. Madami. Kasi 1,000 years yun. They went up on the breadth of the earth and surrounded the camp of the saints and the beloved city. So, galit sila. Galit sila kay Jesus Christ at sa mga saints. And fire came down from God out of heaven and devoured them. The devil who deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and they will be tormented day and night forever and ever. So magtataka kayo, bakit kailangan pa naman 1,000 years tapos itetempt na naman or i-deceive na naman ni Satan yung mga natirang tao. Salang-sala ang tao ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Salang-sala. Alam niyo ba yung salang-sala? Sinisift talaga para makuha yung pinaka
pure. Nilalahat na ang tao. So, hindi natin alam kung merong mga masasave na mga tao, no? Na out of those people na, na included sa 1,000 years pag nakakulong na si Satan. Pero, sabi dito, i-deceive ulit ni Satan yung mga tao. Kaya magkakaroon ulit ng battle. At yun na yung final battle or final na gagawin na kalokohan ng devil. Dahil matatalo ulit siya at itatapon siya sa lake of fire kasama ng beast tsaka ng false prophet. At doon forever and ever yung punishment. So iba yung Hades, no? Iba yung Hades sa lake of fire. Yung Hades yung kay ano yun yung kay kwento ni Jesus Christ, yung the rich man and Lazarus. Yun yung kinapuntahan nung lalaki na rich man. Yun ang Hades, yung 'di ba uhaw na uhaw siya. Pero iba yung lake of fire. Mas matindi yung lake of fire. Pero pag nakapunta na sa Hades ang soul ng tao, wala nang way para makapunta pa siya sa heaven. Kasi may great chasm or chasm na nakapagitna, malaking space na hindi ka makakapunta sa other side. Kung nandoon ka na sa Hades, sa Hades, and then ang final judgment noon, itatapon ka na sa lake of fire. Then I saw a great white throne, and him who sat on it, from whose face the earth and heaven fled away. So, ito ay si Jesus Christ. And there was found no place for them, yung earth and heaven, kasi nawala yung earth and heaven. Natakban dahil sa liwanag or holiness ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. And I saw the dead, small and great, standing before God. Nakita ni John yung mga taong namatay na, lahat ng tao. Sino bang unang namatay? Si Abel, no? Pinatay siya. From Cain hanggang kaduluduluhan ng tao. Total ng naging tao sa mundo. Dead and small and great, standing before God. And books were opened. So may mga book na naka-open. And another book was opened, which is the book of life. So maliban sa mga books na mga naka-open, may isang book na pinaka-importante, yung book of life. And the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. So, kung nakakapunta kayo sa mga, or nakakanood kayo sa mga husgado, di ba? Maraming mga proof. Ito ang mga proof mo. Exhibit A, Exhibit B. Kaya maraming books. Books were opened. Pinapakita lahat bakit ka mapupunta ng impyerno. O bakit ka mapupunta ng bottomless pit. Bakit ka mapupunta sa heaven. Ano ba ang nangyari. Ipapakita lahat. No? Kaya maraming books ang naka-open. At nandun ang book of life. Baka sabihin nyo, akala ko ba maliligtas tayo by faith? Yes, maliligtas tayo by faith in Jesus Christ and the Almighty Father. Ngayon, dahil may faith tayo kay Almighty Father at kay Jesus Christ, yung works natin, yung gawa natin, susunod na dahil sa pananampalataya natin, no? Na-explain ko na dati, di ba? Yun yung, dahil mahal mo si Jesus Christ, nakakatulong ka ngayon sa tao, yun yung fruit ng pagmamahal mo kay Jesus Christ. Love, joy, peace, forbearance, kindness, gentleness, and faithfulness and self-control.
Ngayon, yung mga hindi naman followers ni Christ, makikita rin nila, sasabihin nila no? Ano ba ang katibayan ninyo na ako ay hindi naging mabuting tao, na hindi ako Christian, na hindi ako nagtiwala kay Jesus? May papakita ngayong proof. Ito, Exhibit A, Exhibit B, Exhibit C. Ito yung nagawa mo. Kaya, sinasabi na si Jesus Christ ay kung mag-judge siya, patas siya. Tsaka si Almighty Father, patas sila. So, nakasulat lahat yun, nakarecord lahat. At yung mga kasalanan natin, nakarecord lahat. Pero, ang kakaibahan lang sa mga followers of Christ, true followers of Christ, or believers of Jesus Christ and the Almighty Father, the Holy Spirit, may nakalagay doon na may marka na redeemed by Jesus. Pinatawad na dahil sa blood ni Jesus. May markang nakalagay doon. It's because of Jesus. Kaya tayo magkakaroon ng eternal life with Jesus in heaven. Kasi nakalagay din sa book, saved by Jesus, redeemed by Jesus. Kahit gaano pa kadami ang kasalanan mo, halimbawa may tao ron na konti lang kasalanan niya, tapos ikaw madami kang kasalanan. Pero ikaw, kahit madami kang kasalanan, redeemed by Jesus Christ nakalagay doon. Yung konti lang ang kasalanan, prideful siya, konti lang ang kasalanan ko eh. Kahit konti lang kasalanan mo, hindi ka dapat maging prideful. So, pag may pride ka, sa impyerno ka. Kasi ang tatay natin humble, lagi ko inuulit, humble ang tatay natin, pati si Jesus Christ. The sea gave up the dead who were in it. Sa dagat, yung mga namatay sa dagat, na nakita, no? Nakita. Nahanap or nag-appear. And death and Hades delivered up the dead who were in them. Ngayon, yung mga nasa Hades na, ipepresent din kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Yung mga namatay sa sea, na mga hindi na mahagilap ng mga tao, yung mga kaluluwa nila, maipepresent din lahat, ibig sabihin, lahat ng tao. Yung mga hindi na nakitang katawan ng tao na nawala, yung kaluluwa, buhay yon, no? Ipepresent lahat yon kay Almighty Father. Kahit yung mga namatay na nasa Hades, may pe-present din yon, may papakita. Kaya nga maraming books na nakabukas as proof kung bakit sila nasa Hades. And they were judged, each one according to his works. So lahat ay mahusgahan base sa kanilang mga nagawa. Then death and Hades were cast into the lake of fire. Yung Hades tsaka yung death, itinapon sa lake of fire. Kung itinapon ang death and Hades sa lake of fire, pati yung mga tao doon na nasa Hades ay natapon din sa lake of fire. Kung mahirap sa Hades, no? Naghihirap ang mga tao sa Hades. Mas mahirap sa lake of fire. Kung sa Hades wala silang kawala, mas lalo na sa lake of fire wala rin kawala. So pag napunta na ang kaluluwa sa Hades, hindi ka na makakapunta ng heaven. Kasi yung iba hindi, dito pa yon, nag-ano lang yan, lumilipad-lipad lang yan. Ipagdadasal natin para punta ng langit, ipagdadasal. Hindi na ganon, walang ganon. Pag nasa Hades na, or death, realm of the dead yon, yung Hades, realm ng mga taong wala ng pag-asa dahil sa kasalanan, hindi nagtiwala kay Jesus Christ, sumamba sa mga graven image, sinamba nila yung sarili nila, sinambal nila yung evil things in this world, yung mga material possessions, yun ang sinamba nila, yun ang nasa Hades. Sakto na agad sila sa bottomless pit na meron pang lake of fire.
This is the second death, and anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. So yung mga tao sa Hades, wala yung name talaga nila sa book of life. Kaya sakto na talaga sila sa lake of fire. Pinapakita lang dito ni Jesus Christ siya ni Almighty Father kung bakit sila karapat-dapat mapunta sa lake of fire. Kahit na nahusgahan na sila, na pagkamatay, nahusgahan na sila dahil nga hindi sila nakapaghingi ng tawad, hindi sila nagtiwala kay Jesus. Pero may mas matindi pang kaparusahan sila sa Hades, meron pa doon yung lake of fire. At saka itong yung si Satan bound for 1,000 years, hindi natin alam kung ano ang mangyayari dito, no? Sa Revelation chapter 20 verse 1 up to 3. So, nakatago sa atin kung ano ang mangyayari dito. And at the same time, may binanggit dito sa Revelation chapter 10 verse 3 na nakatago din. And cried with a loud voice as when a lion roars. When he cried out, 7 thunders uttered their voices. Now when the 7 thunders uttered their voices, I was about to write, sabi ni John, but I heard a voice from heaven saying to me, seal up the things which the 7 thunders uttered and do not write them. So, itong book of Revelation, inireveal na sa atin ni Almighty Father, pero meron pa rin mga bagay dito na ikinikip pa, hindi pa kailangang sabihin sa atin, no? Gaya itong kung ano mangyayari sa 1,000 years, huwag na natin itong alamin dahil kung yun nga na mga na-experience natin ngayon at ang nababasa natin sa Book of Revelation ay napakahirap. Kaya huwag natin tignan or alamin pa kung ano ang mangyayari sa 1,000 years sa mga tao. No? Hindi natin kaya yun. Hindi nakakayanin ng isip natin, ng dibdib natin. Kaya hindi na sa atin pinapaalam ni Almighty Father. Itong information na binibigay sa atin ng Almighty Father sa Book of Revelation, yung kanyang mga katuruan, yung kanyang itong letter niya na to para sa atin, itong ni-reveal niya sa atin. Alam ni Almighty Father na overwhelmed na tayo sa mga mangyayari. Kaya hindi na niya sasabihin sa atin kung ano ang mangyayari kung itong nitong 1,000 years. Kaya hindi na sa atin yung sasabihin. Dahil tayong mga followers ni Christ, kasama na tayo dito ni Jesus Christ, okay? Mag-reign na tayo kasama ni Jesus Christ, kaya huwag na natin to alamin. So pag itinapon na yung mga nasa Hades, as a death, itinapon na sa lake of fire kasama si Satan or yung dragon. Dito tayo sa Revelation chapter 21. Now I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth had passed away. So wala na yung unang langit at yung unang mundo, nawala na yon. After 1,000 years, nung itinapon na si Satan, pati yung kanyang mga cohorts, yung kanyang mga galama, yung kanyang mga tao na naniniwala sa kanya, na diniceive niya, niloko niya, wala na rin, kasama niya lahat yon sa mga lake of fire. Kaya yung mundo ay magpapass away na rin. And also, there was no more sea. Wala na ring dagat. May bagong heaven at new earth, kasi yung lumang heaven at saka yung lumang earth madumi, kailangang palitan. Kaya nagkaroon ng new heaven and new earth. At wala na ring dagat, no more sea. Hindi na natin kailangan ng dagat, no?
Then I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down out of heaven from God. So, ang New Jerusalem, bababa sa New Earth. Okay? So, magtataka kayo kung saan lugar sa New Earth. Kung nasaan ang Tree of Life. At Tree of Life ba tawag doon? Yung Andali kung nasaan yung Tree of Life. Nasaan ba yung Tree of Life? Yung Tree of Life, nandun sa Garden of Eden, di ba? So, protektado ni Almighty Father yon. May nakabantay na angel doon up to now. Parang ito, renovation. Bago lahat. Magkakaroon ng New Jerusalem. City of Peace, no? Jerusalem, yung Salem, no? Means peace. Prepared as a bride adorned for her husband. Coming down out of heaven from God, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. So, ang magiging leader na natin, o hindi na leader ng mundo na to, kundi si Jesus Christ, tsaka si Almighty Father, sila ang ating magiging protector, sila ang ating king. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, nor sorrow, nor crying. There shall be no more pain, for the former things have passed away. Wala nang iiyak. Wala nang luha. No? Wala nang mamamatay, wala nang kalungkutan, wala nang iiyak, wala nang makaka-experience ng pain and sorrow. Kasi yung dating mga bagay ay nawala na. And then who sat on the throne said, Behold, I make all things new. And he said to me, Write, for these words are true and faithful. Si Jesus Christ, gagawin niya lahat bago. I will make all things new. Sabi nung nakaupo sa throne, and he said to me, It is done. Sabi kay John, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end. I will give of the fountain of the water of life freely to him who thirsts. Fountain of the water of life freely to him who thirsts. Kung sino ang nauuhaw, libre kong ibibigay. Water of life. He who overcomes shall inherit all things, and I will be his God, and he shall be my son. Kung tayo ma-overcome natin ang mundo na to, mamamana natin lahat ng bagay. Shall inherit all things. Ako ang kanya magiging Diyos, at siya ang aking magiging anak. Sabi ni Almighty Father. But the cowardly, pero ang mga duwag, the unbelieving, yung mga hindi naniniwala, the abominable, yung mga kasuklam-suklam, murderer, mga mamamatay tao, sexually immoral, gumagawa ng adultery, fornication, bestiality, men having copulation with the men, sorcerers, mga tumitingin sa
kristal sa tubig, mga humihingi ng sign galing sa mga fallen angel, mga nagwi-ouija board, mga gumagamit ng baraha, mga sumasamba sa demon, yung mga gumagamit ng magic, tsaka yung mga idolaters, yung mga sumasamba naman sa mga sinasamba nila ang kanilang sarili, sinasamba nila ang ibang tao, sinasamba nila ang isang bagay, sinasamba nila ang pera, idolaters yun, ano? Sumasamba sa mga graven image. Kasi dapat ang sasambahin lang natin si Almighty Father, tsaka si Jesus Christ, tsaka sa Holy Spirit, no? Maliban doon, wala na tayong iba pang sasambahin. Kaya, maliban doon, idolater ang tawag doon. And all liars, lahat ng mga sinungaling, shall have their part in the lake. Lahat sila nasa lake, which burns with fire and brimstone, which is the second death. So, napunta na sila sa Hades at mapupunta pa yung Hades doon sa lake of fire. Yun yung mga duwag. Ano bang ibig sabihin ng duwag? Hindi mo pinaglalaban si Jesus Christ. Nagpalagay ka ng mark of the beast, hindi mamamatay tayo, hindi tayo makakakain. Yun, duwag ang tawag doon. Pag hindi ako nagpalagay ng nagpatusok ng mark of the beast, mamamatay tayo, hindi tayo makakakain. Duwag ang tawag doon. Hindi pinaglaban si Jesus Christ at si Almighty Father. The unbelieving, hindi naniniwala. Abominable, mga kasuklam-suklam, yung mga ginawa. Yung murderer, hindi lang to yung nag-murder ng tao ng literal, no? Kundi sa paninirang puri. Okay? Paninirang puri sa bibig, pinatay mo na yung tao, sa isip mo, pinatay mo na yung tao. Sexually immoral, kahit sa isip mo lang, nag-sexual immoral ka. Yung kahit isip lang, no? Yun ang turo sa atin, di ba, ni Jesus Christ? Sa isip mo lang, nakapatay ka na ng tao. Ninakawan mo na yung tao sa isip mo. So, itong mga tao na gumagawa ng ito, mga nagsisinungaling, kahit anong kulay ng sinungaling, white lies, red lies, kahit anong kasi pag sinungaling ka, duwag ka, no? Kasi nagsisinungaling ka. Ba't ka nagsisinungaling? Kasi duwag ka, ayaw mong aminin. Kasi isa yun sa sign na duwag ka. Kaya ka sinungaling. At kaya ka sinungaling, ang tatay mo ay si Satan, yung father of all lies. Kasi yun ang kanyang native language, ang magsinungaling. So yun ay makakapunta sa lake of fire. Then one of the 7 angels who had the 7 bowls filled with the 7 last plagues came to me and talked with me, saying, "Come, I will show you the bride, the Lamb's wife." So yung 7 angels, isa dun sa mga 7 angels na may nagbuhos ng 7 bowls or plagues. Kinausap si John the Evangelist, John the Beloved, John the Apostle. Kaya binabanggit ko kasi maraming John. Baka kala nyo si John the Baptist. Hindi, si John ang nagsulat nito, si John the Beloved. Yung pinakabatang apostle ni Jesus Christ. At siya yung pinakahuling kinuha ni Jesus Christ. At sa kanya inihabilin si Mary. Siya ang tumayong anak na ni Mary nung si Jesus Christ bumalik na in heaven. And he carried me away, sa verse 10, and he carried me away in the spirit to a great and high mountain and showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Also, she had a great and high wall with 12 gates. So, ipapakita ng angel yung bride.
So, sino yung bride ng Lamb? The Lamb's his wife. Ang Lamb si Jesus Christ. Yung bride ay ang church. So, ang church ay tao na nagtitiwala kay Jesus Christ at kay Almighty Father, faithful. And sinusunod nila si Almighty Father. So sila ang church. So tayo, pag mahal natin si Almighty Father, mahal natin si Jesus Christ, susundin natin sila. Nagtitiwala tayo sa Kanya. Tayo ang church. Magkakasama tayo. Kaya, binanggit ito, showed me the great city, the holy Jerusalem, descending out of heaven from God, having the glory of God. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Also, she had a great and high wall with 12 gates. So, ito yung bride. Doon nakatira ang bride. No? May 12 gates. High wall. And 12 angels at the gates, and names written on them, which are the names of the 12 tribes of the children of Israel. So, alam naman natin yung children of Israel, no? Nakasulat yung pangalan ng anak ni Israel or children of Israel. Nakasulat sa 12 angels. So, wala yung pangalan ni Dan at wala yung pangalan ni Ephraim. So, instead of Dan, ang nilagay ay si Manasseh. Three gates on the east, 3 gates on the north, 3 gates on the south, and 3 gates on the west. So, tigta tatlo. Apat na, so square yon, apat, 3 gates, 3 gates, 3 gates, 3 gates. North, south, east, and west, tigta tatlong gate. So, bawat gate may nakabantay. At dun sa angel na yon nakalagay ang pangalan ng mga 12 tribes dun sa angel na nagkabantay. Now the wall of the city had 12 foundations, and on them were the names of the 12 apostles of the Lambs. So, alam naman natin, di ba, kung sino yung mga apostles? So, nakalagay yung pangalan ni John dito, si Matthew, si Peter, si Thomas, si Jude, yung dalawang James, si Bartholomew, sino pa ba? So, 12, no? Ang kasama rin si Matthias. Kahit hindi natin kilala si Matthias, sabihin niyo, ay, ano naman, bakit hindi naman makatarungan? Bakit si Matthias hindi naman kilala? Si Jesus Christ ang pumili kay Matthias. And he talked with them, and he who talked with them had a gold reed, to measure the city, its gates and its wall. The city is laid out as a square. So yung city, yung New Jerusalem, square siya, na ibinaba from heaven, na bumaba from heaven, na nakalagay sa new earth. Kasi wala na yung lumang earth, at wala na ring dagat. Wala nang sea. So square siya. Its length is as great as its breadth. Perfect square. And he measured the city with the reed. Yung reed pang sukat, no? 12,000 furlongs. So, it's about 1,380 miles. Its length, breadth, and height are equal. And then he measured its walls 144 cubits, according to the measure of a man, that is, of an angel. The construction of its wall was of jasper. So yung wall ay jasper. Ano ba yung kulay ng jasper?
Green ba yun? Jasper? And the city was pure gold, like clear glass. Yung yung mansion kasi ni Almighty Father, mga bahay doon, clear glass siya, makinang siya, at walang sun. Walang sun. Walang araw. Kasi nagbibigay ng liwanag si Almighty Father. Hindi kailangan ng sun or ng moon or stars. Pure gold, like clear glass, makinang. Kahit na malayo ka, makikita mo makinang. The foundations of the wall of the city were adorned with all kinds of precious stones. Yung foundation ng wall, no? Yung dingding, yung pundasyon nun, iba-ibang klaseng precious stone. The first foundation was jasper, yung unang pundasyon. Yung pangalawang pundasyon naman, sapphire. Yung pangatlong pundasyon, chalcedony. Yung pang-apat na pundasyon, emerald. Yung pang-limang pundasyon, sardonyx. Yung pang-anim na pundasyon, sardius. Yung pang-pitong pundasyon, chrysolite or chrysolite. Yung pang-8th na pundasyon ay beryl. Yung pang-9th na pundasyon ay topaz. Yung pang-10th na pundasyon ay chrysoprase. Yung 11th na pundasyon ay jacinth or jacinth. And the 12th, amethyst. Yung pundasyon. So, patong-patong na pundasyon na punong-puno ng precious stones. So, kung i-check nyo yung precious stones na to, meron tong ibig sabihin, healing, no? May healing capabilities. Pero, kaya lang nagkakaroon ng healing capabilities dahil kay Almighty Father. Kasi baka bumili ka, hindi, may healing capabilities kasi itong topaz, itong jasper, bibili tayo. Hindi, no? Describe lang ni John yung mga stone, pero yung power pa rin ay nanggagaling kay Almighty Father. The 12 gates were 12 pearls. So yung bawat gate, merong pearl bawat gate. Each individual gate was of 1 pearl. So ang gate ay 12 gates, bawat gate may pearl. Ano ang sinisimbolize ng pearl? Yung sinisimbolize kasi ng pearl, kung alam niyo ang pagkakagawa ng pearl, galing yun sa oyster, no? Tapos, yung oyster na yun, minsan may papasok sa kanyang sand, sa loob ng kanyang shell. Ang gagawin naman ng oyster na yun, magpaproduce naman siya ng laway. Ikinocoat niya yung bagay or sand na nakaka-irritate sa kanya hanggang sa produce ng laway hanggang sa hindi na siya ma-irritate. Kaya nakaka-form ng pearl. Ngayon, tayo, dahil sa makasalanan tayo yung hindi perfect, no? Hindi tayo perfect. Pero dahil kay Jesus Christ, naging perfect tayo. Kaya pearl, okay? Kaya importante na pearl. Kasi dahil nilukuban tayo ng pagmamahal at pinatawad tayo sa ating mga kasalanan, naging perfect na tayo. Parang pearl, precious. Kung makikita nyo, walang binanggit na diamond. No? Walang binanggit na diamond kasi yung diamond, hindi naman talaga yon precious. Pre-promote lang yon, marketing strategy ng De Beers para lang maibenta yung kanilang diamond. Kasi yung diamond, wala naman talagang kulay yon. Walang value ang diamond. Kaya nagkaroon ng value, pre-promote, no, nung 1930s ba o 1940s na sasabihin na diamond is a girl's best friend. Hindi totoo yun. Ginawa lang yung marketing strategy para benta ang diamond.
So, ang importante pa rin ay ang gold sa, sa mundo natin. Pero inihahalong tulad yung heaven sa gold. Pero hindi to yung totoong gold na, yung itsura lang, no? Kasi yung gold dito sa mundo natin, hindi pwedeng maging kasali sa heaven, yung gold dito sa mundo. Kaya nga, everything is made new na. Ginawang bago na lahat. Kaya yung gate, may one pearl bawat isang gate dahil nga sa tayo ang sinisimbolize no, na napatawad tayo sa kasalanan natin, naging maganda tayo dahil kay Jesus Christ. And the street of the city was pure gold like transparent glass. Kaya kasi hinahalin tulad sa gold kasi nga yung gold makinang, precious, pero yung kulay, no, sasabihin like transparent glass. Ngayon, dito rin sa city, di ba, sabi gold, pero like crystal. No? Nababanggit, di ba? Like crystal. Crystal. Her light was like a most precious stone, like a jasper stone, clear as crystal. Okay? Alam niyo naman yung itsura ng crystal, di ba? Para siyang glass na makapal. Na makintab, na maningning. Ito yung nakita ko na nakita ko dati nung hindi ko alam kung panaginip yun. Pero nakita ko may isang lugar, madilim, pero sa isang lugar nandun lahat malalaking mga bahay, pero makintab lahat, crystal. Tas ang feeling ko, ang saya-saya ko, nandun ako. Pero hindi ako nakapunta sa lugar na yon. From a distance lang, nakita ko maliwanag, maningning. Itong bahay ng tatay natin na pininiprepare para sa atin. Ayokong kalimutan yon. Kasi nung hindi ko alam kung panaginip ba yon or it was a near-death experience. Pero ayokong kalimutan yon. Dahil yung feeling ko noon, dito na ako, masaya ako. Wala akong naiisip na iba, kundi alam ko masaya ako. Nakauwi na ako. Ganon yung feeling ko. Tapos may heart sank nung sabi sa akin na hindi mo pa oras. Aapela sana ako. Wait. Tapos bigla na lang nagising ba ako? Kasi pagdilat ko parang hingal na hingal ako, ganon. Pero yung time na yun, ang saya ko. Gusto ko ulit bumalik doon. Gusto ko ulit, kailangan makabalik tayo dito. Sa tatay natin, sa bahay niya. Verse 22, but I saw no temple in it, for the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Walang nakitang temple si John, kasi si Almighty Father tsaka si Jesus ang temple. Kaya sino ang magsasabi? No? May nagsasabi kasi si Jesus Christ ay tao lang.
Oo, naging tao si Jesus Christ. Pero, Diyos din siya. Kaya nga, laging binabanggit dito for the Lord God Almighty and the Lamb. Sino ba yung Lamb? Si Jesus to. Are its temple. Diyos, si Jesus Christ. The city had no need of the sun or of the moon to shine in it, for the glory of God illuminated it. Walang sun and moon. Wala akong nakita nga sun and moon. Dahil yung mismong city na mga bahay, maliwanag siya. Kaya pala, maliwanag. Si Almighty Father, ang liwanag, ang holiness niya, ang gloriousness niya, tsaka si Jesus Christ. The Lamb is its light, and the nations of those who are saved shall walk in its light. And the kings of the earth bring their glory and honor into it. Its gates shall not be shut at all by day. Hindi masasara yung gate. There shall be no night there. Walang gabi. Puro liwanag kasi. Hindi na kailangan ng gabi. Dahil si Almighty Father patuloy at saka si Jesus Christ yung pagbibigay nila ng liwanag, yung holiness nila. And they shall bring the glory and the honor of the nations into it. But there shall by no means enter it anything that defiles or causes an abomination or a lie. Kahit hindi nasasara yung gate, no? Walang makakapasok na kadumihan doon. Sa New Jerusalem. Hindi makakapasok kahit na anong kadumihan. That defiles or causes an abomination or a lie. Kahit kasinungalingan na katiting or maliit. Walang makakapasok. But only those who are written in the Lamb's Book of Life. Yun lang ang makakapasok. Yung pangalan nila ay nasa Book of Life ng Lamb. So may listahan si Jesus Christ. May listahan si Jesus Christ. Hindi ba kayo natutuwa? Yung bahay natin. Yung nakita ko, no, wala pa sa New Earth. Ang nakita ko, hindi ko dito nakita sa Book of Revelation yung New Earth na. Pero yung nakita ko, madilim, tapos may isang city na sobrang liwanag, made of crystal, tapos parang yung mansion, parang castle, madami. Ang dami-dami. Pero from a distance ko lang nakita. Hindi ako pumunta, hindi ako nakapasok. Nakita ko lang. Kasi may narinig akong boses. Sabi, hindi mo pa oras. Pero meron, kasi para ako nagfo-float. Tapos may sumunod sa akin. Pero alam ko mabait yung sumunod sa akin. Parang ginaguide niya ako na saan ka pupunta. Pero nag-uusap kami sa isip lang. Pero nagkakaintindihan kami kahit sa isip lang nag-uusap. Pero alam kong meron, hindi ko siya nakita. Pero alam kong meron akong kasama na nag-guide sa akin. Na sinasabayan ako. Para ako nag-float na lumilipad. Tapos may pupuntahan ako, tapos sumabay siya, tapos bigla ako narinig yung boses, hindi mo pa oras. So, nalungkot ako, apela ako, hindi na pwede, biglang akong nagising, o baka near-death experience yon, hindi ko maintindihan, pero ayokong kalimutan yon. Pero yung
Sinasabi dito sa Book of Revelation na makintab, na crystal, yun ang nakita ko. Na walang sun, walang moon, walang star. Makintab na makintab. Na-amaze nga ako na makita ko glass lahat na makintab, crystal. Kaya tayo kailangan nating makabalik doon. Kailangan mapuntahan natin yun ulit. Ako gusto ko ulit makita yon. Gusto kong tumira doon. Kasi yung feeling ko, ang saya ko, bahay, ito na yung bahay ko, ito na, nakauwi na ako. Ganun yung pakiramdam ko. Nakalimutan ko na lahat dahil sa sobrang saya. Tapos nung parang bumalik na ako sa katawan ko, o ano bang nangyari sa akin, sabi ko, anak, asan na ako? Anong nangyari? Nagulat. Anong nangyari? Gumanon ako sa anak ko. Kasi nga, pag-isip pa, ang lalim ng hininga ko. Tapos, anong nangyari? Gumanon ako sa anak ko. Tapos, wag mo muna ipagsabi, sabi sa akin. Wag mo muna ipagsabi. I-keep mo sa sarili mo muna. Hindi pa oras para isabi mo sa mga tao. Kaya, itinago ko yon mga 2 taon. Tapos nung mamatay na yung tatay ko, dinalaw ko siya, pinuntahan ko siya. Sabi sa akin, ito na yung time para sabihin mo sa tatay mo. So, hindi na natatakot yung tatay ko. Meron pala siyang nung time na yun kasi meron siyang pancreatic cancer. So hindi na, so na-share ko sa tatay ko yun. Siguro naisip niya rin, nakatulong din yun, alam ko. Hindi lahat ng tao nakikita yon. Nagpapasalamat ako kay Almighty Father. Nakita ko yon. Kaya, pag binabasa ko to, na Book of Revelation, na crystal, lahat, naalala ko yon. Kasi, yun na yon ang nakita ko. Baka sabihin nyo, hindi, nabasa mo lang yan sa Book of Revelation. Hindi, alam ko yun. Alam ko yun. Ayokong kalimutan yan. Kaya, magtitiwala tayo kay Almighty Father, tsaka kay Jesus Christ. Dahil sa pagmamahal nila sa atin. At may purpose si Almighty Father. Ba't niya pinakita sa akin yun? Para may share ko rin sa inyo. Hindi ko rin alam kung ba't ako nagbabasa ng Bible sa inyo. Si Almighty Father naglagay sa puso ko na magbasa ng Bible. Kasi kung sa sarili ko lang, hindi ako marunong, hindi ko kaya. At nagpapasalamat ako kay Almighty Father kasi naiintindihan ko itong Bible. Tinuturuan niya ako. Hindi naman ako marunong sa Bible wala akong alam. Pero tinuturuan niya ako, pinapakita niya sa akin lahat. Kaya nagpapasalamat ako kay Almighty Father at pinapakita niya sa akin lahat para i-share ko rin sa inyo. Dahil mahal din kayo ni Almighty Father. Mahal niya tayong lahat. So, time na to, para malaman natin ang gusto niyang sabihin sa atin. Book of Revelation. Kasi,
Kung titingnan natin ang ating kapaligiran, yung ating society, no, kailangan na bumalik ng mga tao kay Jesus, tsaka kay Almighty Father. Lahat tayo ginagather ng tatay natin para makabalik sa Kanya. Dahil paprotektahan niya tayo, dahil mahal na mahal niya tayo. Iingatan niya tayo sa lahat ng bagay. At hindi natin pagmamayari yung sarili natin, hindi natin pagmamayari ang mga bagay sa mundo na to. Wala tayong pagmamayari, wala tayong mapagmamalaki. Kahit yung katawan natin, hindi sa atin. Yung kaluluwa natin, hindi sa atin. Ginawa lang tayo ng Almighty Father. Dahil sa kanyang pagmamahal, gusto niya na i-share yung kanyang pagmamahal, yung kanyang kaharian sa atin. Kaya niya tayo ginawa. Dahil sa pagmamahal. At ibinigay niya si Jesus Christ na maging sacrifice para i-redeem tayo sa ating mga kasalanan. Dahil din yun sa pagmamahal. Ang ni-require lang sa atin ni Almighty Father, mahalin natin siya. Irespeto natin siya. Yung gusto niya, respeto natin, mahalin natin ng buong puso, ng buong pagkatao natin, ng buong mind natin, ng buong kalakasan natin. Wala siyang nire-require, wala siyang hinihingi, kundi pagmamahal. Hindi niya kailangan ng pera, ng mga kung anong ari-arian, ng mga donation. Hindi niya kailangan. Ang kailangan niya tayo. Tayo ang kailangan niya. Ang pagmamahal natin, ang respeto natin sa Kanya, i-acknowledge natin siya, na siya ang tatay natin, na siya ang gumawa sa atin. At dahil pinadala niya si Jesus Christ, i-acknowledge natin si Jesus Christ, dahil si Jesus Christ ang nag-redeem sa atin, sa ating mga kasalanan. Na-experience lahat ni Jesus Christ ang pasakit ng buhay para i-save tayo. Kaya lagi natin purihin yung tatay natin tsaka si Jesus Christ. Dahil maganda yung plano nila sa atin. Thank you, and God loves us all so much.